Ako si Maria at ito ang aking kwento. Poor you, hindi ka magusto-gustuhan ng lalaking mahal mo. At talagang pinamukha pa ni Ines sa kanya ang kawalan niya ng pag-asa na makuha ang puso ni Almaro. Which talaga ang babaeng ito. Nakuha lang nito ang lalaking gusto, umaasta na ito na kung sino. Sa kabilang banda, alam ni Lucy na tama ito. Kung wala siyang gagawin ay baka nga tuluyan ng hindi niya makuha si Fernan. Lumabas ng bar si Margot. Tama nga siya. Nasa labas si Lucy para magpalamig ng ulo sa mga sinabi ni Ines. Tara na sa loob. Huwag mong pansinin ang sinabi niya. Kilala mo naman na babaeng yon. Of course, kilala namin siya. At alam namin kung gaano siya kayabang. Inis na paikli ni Dahlia habang bumubuga ng usok ng sigarilyo. Kung hindi dahil kay Fernan ay wala naman siyang binatbat sa mga pamilya natin. That lowly witch acted like she owns everything just because she has him. Nakakairita ang kayabangan niya. Nanggagalaiting litanya pa nito bago muling humithit ng sigarilyo. Well, tama si Dahlia. Malaki na ang pinagbago ni Ines simula na makarelasyon ito si Fernan. Kahit si Margot ay napansin iyon. But who wouldn't be? Bukod sa kilala si Fernan na pinakabatang bilyonaryo sa bansa katulad ni Almaro, galing din ito sa pinakamayaman at desenteng pamilya. Bonus pa na talaga naman na gwapo ito at kinahuhumalingan ng mga kababaihan. Kahit sinong babae ay may kay na magyabang, lalo na kung kagaya ng binata ang nobyo nito. Yun nga lang ay nasobrahan na si Ines. Kahit silang mga kaibigan nito ay nagagawang yabangan nito. Napaka-bitch talaga. Nasabi na lang ni Margot sa isip. Uuwi ka na? Oh, come on, Lucy. Masyado pang maaga para umuwi ka. Ani yan ang sumakay na ito ng kotse nito. So palagay mo makakapag-enjoy pa ako dahil sa mga sinabi ni Ines? She's right, Margot. Kailangan ko mag-isip ng paraan para makuha si Almaro. Naiinip na ako. Kahit si Mama ay hindi magawang mapilit si Lola na tulungan kami. Baka maubusan ako ng oras. So, anong plano mo? Hindi natin masundan yung tao. Paano mo siya hahanapin ngayon? Malapit ng death anniversary na mami ni Almaro. Sigurado ako na pupunta siya sa sementeryo para dalawin ng mami niya. I will use that opportunity to tell him. At sa pagkakataong ito, ay hindi na niya ako matatakasan. Determinadong sabi ni Lucy bago sinara ang pintuan ng kotse niya. Napailing na lamang si Margot habang sinusundan ng tingin ang kotse ng kaibigan. I don't understand her. Kapag kuway sabi ni Dahlia. Bakit hindi na lang niya tanggapin na hindi siya mahal ni Almaro? Hindi pinipilit ang pagmamahal. Kung ayaw sa kanya, then let him be. Marami na malalaki sa paligid. Gwapo at mayaman din. Tss! Desperada. Watch your mouth, witch. Why? Truth hurts? Binugahan ng usok ni Dahlia sa mukha si Margot, na ngayon ay inis na. Totoo naman ang sinabi ko. Mahal nga ba niya si Almaro? O baka naman obsessed na siya? Hindi ako katulad mo na konsentidor, Margot. Walang masama sa sinasabi ko, dahil totoo naman ang lahat ng sinabi ko. Hindi na nakipag-argumento pa si Margot kay Dahlia. Masisira lamang ang gabi niya na nasira na dahil sa muntik ng aksidenteng naganap kanina. Pagdating sa kanilang bahay ay walang ingay na pumasok si Lucy. Patay ang lahat ng mga ilaw. Ang tanging gising na lamang ay mga guards sa labas. Mukhang tulog na ang lahat. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Mukhang tulog na ang lahat, pati ang mami niya. Nag-enjoy ka na sa labas kasama ang mga kaibigan mo? Mami? Napasinghap na gulat na nasabi ni Lucy nang marinig ang boses ng ina. Napapikit ang dalaga nang tumama ang liwanag ng ilaw sa kanyang mga mata nang bumukas ito. Nakita niya ang mami niya na nakatayo. Halatang galit ito at kanina pa naghihintay sa kanya na makauwi siya. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa iyo, Lucy. I tried my best to be a good mother. Dinidisiplina kita sa paraang alam ko. Pero binabaliwala mong lahat ng tinuturo ko sa iyo. Sorry, Mami. Sorry. Hindi sorry ang gusto kong marinig sa iyo, Lucy. All I wanted is you to help me para bumango ang pangalan mo sa lolo mo. Ano bang napapala mo sa paglabas-labas kasama ang mga kaibigan mo? Tapos pagkatapos nito, ano naman ang dadahilan mo sa akin bukas? Hindi ka papasok dahil may hangover ka? Kontento ka na sa mababang posisyon mo ngayon? Sa palagay mo saan ka pupulutin balang araw kapag pinairal mo ang pagiging tamad mo? Mami, COO ka naman. Hindi ko na kailangan na mataas na posisyon.
Saka sa atin naman mapupunta ang company ni Lolo. At magiging asawa ko din naman si Almaro. Hindi na napigil ni Agnes ang sarili. Nilapitan niya ang anak at malakas na sinampal upang matauhan sa kahibangan. Mami! Sa kauna-unahang pagkakataon ay pinagbuhatan siya ng mami niya ng kamay. Naiyak si Lucy sa ginawa nito sa kanya. Napakababaw mo mag-isip. Ito ang dahilan kaya hindi ka makonsider ni Papa na isa kang Sanremo. Nakadama ng libu-libong sakit ng dibdib si Lucy sa sinabi ng mami niya. Isa ito sa dahilan kaya hindi maipagyabang ni Lucy ang pagiging Sanremo niya. Dahil ni minsan ay hindi siya kinilala ng kanyang lolo bilang apo nito. Natauhan naman si Agnes sa kanyang ginawa. Imbis na aluin ng anak, tinalikuran ito ng ginang. Pumasok ka na sa kwarto mo. Simula ngayon ay hindi ka nalalabas ng kwarto o ng pamamahay na to. No! Hindi ako papayag! Sumisigaw na iyak ni Lucy. Nakita ko si Almaro. Kasama niyang babaeng kamukha ni Tita Harley. Kung wala akong gagawin, ay baka maagaw si Almaro sa akin ng babaeng yon. Hindi mo naman ako matulungan pagdating sa kanya. Kaya kikilos ako na mag-isa para makuha ko siya. Hindi ba sinabi ko sa'yo na maghintay ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo na maghintay ka? Pero hanggang kailan, Mami? Kapag naagaw na siya sa akin ng babaeng yon, ilang beses yun lang sinabi sa akin na tutulungan niyo ako. Pero hanggang kailan? Maalis sa isip ni Agnes ang luhaang mukha ng kanyang anak. Hanggang sa kanyang pagtulog ay naririnig niya ang pag-iyak nito habang nagsusumamo. Mahal na mahal ng anak niya si Almaro. At sigurado siya na hindi nito makakaya na mapunta sa ibang binata. Nakita ni Lucy si Almaro na kasama ang babaeng kamukha ni Harley. Negative ang resulta ng DNA results. Pero bakit mawala ang pagkabahala ay may umaahon na hindi magandang hinala sa kanyang dibdib. Tumayo si Agnes at mula sa ilalim ng drawer sa kanyang kwarto ay inilabas nito ang litrato nilang dalawa ni Harley noong mga teenager pa silang dalawa. Patay ka na, pero pinapasakit mo pa rin ang ulo ko. Bakit hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang pinapaboran ni Papa? Bakit hindi naman ako? Bakit hindi na lang kayo manahimik ng anak mo kung saan man kayo naroon? Bakit hindi pa kayo manahimik at patahimikin ang buhay namin? Nagkapira-piraso ang salamin ng frame nang ibato ito ni Agnes sa dingding. Ikaw ang dahilan kaya ayaw ni Samuel na ipakasal ang anak ko kay Almaro. Hindi pa ba sapat na ikaw ang dahilan kaya hindi ako naging masaya noon? Kaya pati ang anak ko ay hindi pwedeng maging masaya kagaya ko? Ramdam ni Agnes ang paggapang ng pait at sakit sa kanyang dibdib nang maalala ang nakaraan. Ang sakit at pait na ito ay hindi niya hahayaan na maranasan ng kanyang anak. Kinuha ni Agnes ang cellphone nang tumunog ito. Tumatawag ang sekretary niya. Madaling araw na, tiyak na mahalaga ang sasabihin ng babae sa kanya. Ma'am, may good news ako sa'yo. Agad na sabi ni Miss Ocampo nang sagutin ng amo ang kanyang tawag. Alam na nila kung saan tumutuloy si Sir Almaro at kung saan ito madalas pumunta. Masayang balita ng dalaga kay Agnes. Pwede niya itong ipagpabukas, ngunit masyado siyang nasabik sa nalaman, lalo na't kilala niya ang amo niya. Sigurado siya na bibigyan siya nito ng pabuya. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Agnes sa narinig. Magandang balita yan, Miss Ocampo. Gusto kong ipadala mo sa akin agad ng mga reports tungkol kay Almaro bukas na bukas din. Yes, ma'am. Nakangiting niyakap ni Miss Ocampo ang paper bag na dumating para sa kanya. Kagaya ng inaasahan ng babae, may dumating na pabuya para sa kanya at para sa mga tauhan na nakagawa ng utos nito. Isang luxury bag ang binigay sa kanya. Malaking halaga naman ng cash ang binigay sa mga ito. Ang bilis talaga ni Ma'am magbigay ng bonus. Ang sarap niya talagang maging amo. Hindi nagtagal ay dumating na ito. Tumayo ang babae at yumuko. Dali-daling kinuha ni Miss Ocampo ang paper reports at pinatong ito sa ibabaw ng mesa ng amo niya. Narito ang mga reports tungkol kay Sir Almaro. Siya nga pala, ma'am. Salamat sa bag na pinadala niyo sa akin at sa dagdag na cash na bonus nila. The best talaga kayo, ma'am. Hindi pinansin ni Agnes ang litanya ng kanyang sekretary. Ang paper report ang agad na kinuha ng ginang at binasa ang nilalaman nito. Ayon sa report, may biniling kondo si Almaro na naka-under sa pangalan ng kapatid nitong si Cathy. Kumunot ang noo ni Agnes sa iba pa niyang nabasa. Walang ibang ginagawa si Almaro kundi sundan ng isang babae. Nobya ba ito ng binata? Kung oo, bakit kailangan na itago nito ang pagkakaroon ng nobya? Hindi tanga si Agnes para isipin na nilihim ito ng binata upang itago ito sa kanyang anak. Malabo ito, dahil kung nobya ito ng binata,
Ipapamukha ito ni Almaro kay Lucy at gagamitin ito upang layuan ito ng anak niya. Mas lalong nabahira ng pagtataka ang mukha ni Agnes sa sunod na kanyang nabasa. Madalas na maghintay si Almaro sa labas ng villa ni Fernan Crawford? Sa anong dahilan? Ito lang ang nalaman nila? Dismayadong tanong ni Agnes. Kulang na kulang ang kanyang nalaman. Natitiyak niya na may dahilan ang binata para pumunta sa bahay ng kalaban sa negosyo ng mga kanilang pamilya. Kung ano man ito, kailangan itong malaman ng ginang. Nakita ko si Almaro. Kasama niya ang babaeng kamukha ni Tita Harley. Naalala ni Agnes ang sinabi ni Lucy. Hindi kaya may kinalaman ito sa babaeng nakita ng kanyang anak? Isa lang ang anak na babae ni Jeremy Crawford at Ferlita. At kung hindi siya nagkakamali, asawa ng isang tanyag na doktor ang asawa nito. Nakita na ito ni Agnes sa isang bangket noon. Kamukha ito ng inang si Ferlita Crawford. Kaya tiyak ni Agnes na hindi ito ang tinutukoy ng kanyang anak. Ma'am, hindi mo naman sinabi na pati ang mga kinikitang tao ni Sir Almaro ay alamin namin. Pwes, alamin nila ngayon sa lalong madaling panahon. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang relasyon nila ni Almaro at kung magiging banta ba siya sa kasiyahan ng anak ko. Yes, ma'am. Sagot ng babae. Samantala, hindi mapalagay si Ricky habang hinihintay si Almaro na dumating. May mahalaga itong sasabihin sa binata, kaya tinawagan ito ni Ricky upang makipagkita. Nang makita nito si Almaro, ay nagmamadali itong sumalubong. Sa palagay ko, ay alam na ni Ma'am Agnes kung saan ka tumutuloy ngayon. Bungad ni Ricky sa binata, nabura ang ngiti sa labi ni Almaro. Batid ng binata na darating ang oras na malalaman din ni Agnes ang lahat. Ngunit masyado pang maaga ito kaysa sa inaasahan nila. Bala ko nang sabihin kay Herlene ang lahat, Mr. Manguera. Humahanap lang ako ng syempo. Hindi gustong sabayan ng binata ang sakit na nararamdaman ngayon ng dalaga. Kaya ipinagpaliban muna niya ang pagsasabi ng totoo dito. Naiinip na si Chairman, sir. Nag-aalala siya na baka mapahamak si Ma'am Herlene kung tatagal pa na wala ito sa poder niya. Alam ko, Mr. Manguera, pero hindi natin kailangan mag-alala sa ngayon. Dahil kung sakali na malaman ni Tita Agnes ang totoo, hindi siya kikilos para saktan si Herlene. Hindi siya gagawa ng hakbang upang kumalaban ng Crawford. Sana ay tama ang binata. Isip-isip ni Ricky. Dahil kung ang Ginoo ang tatanungin, kabaliktaran ito ng kanyang pagkakakilala kay Agnes. Yumuko kay Fernan ang lahat ng tauhan nang makita ito. Sumenya si Raul sa isang kasamahan, hudyat na kunin ang lalaking nasa loob ng van. Napaigik ang lalaking inchik nang sipain ito sa binti. Napaluhod ito sa harapan na ngayon ay may hawak ng baril. Anong kasalanan ko inyo? Anong kailangan ninyo? Gamit ang hawak na baril, inalis ng binata ang piring nito sa mata. Nang makita na matandang inchik si Fernan, ay namutla ito at agad na nagmakaawa. Mr. Crawford, sigurado ako na mali ang impormasyong natanggap mo. Ako hindi babaliktad sa inyo. Kilala ko ng ama mo. Nanatiling malamig ang tingin ni Fernan sa matanda. Walang balak ang binatang pumunta ng China. Subalit nalaman niya ang pagpapatigil nito ng operasyon sa bundok kung saan siya nag-invest para sa pagmimina. And this old man took everything, including his money. Ang hindi katanggap-tanggap na ginawa ng inchik, pinasabog nito ang bunganga ng lupa kung saan nasa loob ang mga tauhan ng binata upang matabunan ang mga ito at mamatay. This man deserves to die. Butas ang ulo na bumagsak ang matandang lalaki sa lupa nang walang pagdadalawang isip na barilin ito ni Fernan. Itapon niyang bangkay niya kung saan namatay ang iba. Yes, boss. Tumingin si Fernan sa dugong tumalsik sa suot niyang puting polo. Si Raul ay agad na inabutan ng amo ng malinis na damit nang makita ang pagkairita sa mukha nito. Sir, nakahanda ng bahay sa Macau kung saan kayo titira ni Ma'am Herlene. Natigil sa pagbibihi si Fernan nang marinig ang pangalan ng dalaga. Lumitaw sa kanyang isipan ang luhaang mukha nito. Tumiim ang kanyang bagang. Nakakadismaya dahil sa nagdaan na buwan ay wala itong pinagkatandaan. Mahina at iyakin pa rin ang dalaga na siyang ayaw niya sa isang babae. Malayo ito kay Ines na matapang at palaban. Sir? Untag ni Raul sa amo. Burn that place. Pero sir, hindi na nagsalita pa si Raul at yumuko na lamang upang sumunod. Pagkasakay ni Fernan ng sasakyan, ay inutusan ng binata ang driver na magmaneho. Ang plano niyang dalhin si Herlene sa lugar na yon ay nagbago. Ang orihinal niyang plano ay dalhin dito ang dalaga sa oras na magdalang tao ito.
Ngunit ilang buwan nang nakalilipas ay hindi pa rin ito dinadala ang kanyang anak na siyang ikinadidismaya niya. Sir, tumawag si Jomer kanina lang para ipaalam na nakita niya si Ma'am Harleen na sumakay sa kotse ng isang lalaki. Gusto mo bang utusan ko siya na sundan si Ma'am? Naglaro sa isipan ni Fernan ang nakita niya noong nakaraan. Sir? Untag muli ni Raul. Hindi maiwasan ng lalaki na manibago sa kanyang amo. Hindi ito kailanman natulala pagdating sa ibang bagay. Subalit kapag ang pinag-uusapan ay si Harleen, ay madalas na hindi ito kumikibo agad. Parang meron itong malalim na iniisip. I don't care about that woman. From now on, stop mentioning her name. Do you understand? Nang tumango si Jobert ay tinuon ni Fernan sa labas ng bintana ang tingin. Si Harleen para sa kanya ay walang pinagkaiba sa isang garapon na walang laman. Pwede itong gamitin anumang oras at pwede din itapon kapag walang pakinabang. Dumiretso si Fernan sa bar na pag-aari ng kaibigan niyang half-Chinese na si Arvin. Ngiting-ngiti ang lalaki na makita sa Fernan. Ito mismo ang nagsali ng alak sa baso ng binata nang maupo ito sa counter. Anong ginagawa ng Almighty na si Fernan sa bansa namin? Huwag mong sabihin na naglinis ka na naman. Sa iisang universidad labang nag-aral ang dalawa, kaya naman kilala ni Arvin ang ugali ni Fernan at ang hindi magandang gawain nito noon pa man. Walang kamalay-malay ang magulang nito sa tunay na ugali ng binata. Sa kalupitan nito, na sinadya ni Fernan na itago dahil sa ina nito. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nagbabago? Talagang hindi ka naniniwala sa karma, Fernan. Chuckled after he drank his liquor. Siya makakarma? Isang nakakatawang salita na hindi nababagay sa katulad niya. Don't make me laugh, Arvin. Alam mong kahit ang karma ay takot sa akin. Puno ng kumpiyansang saad ni Fernan nang may ngisi sa labi. Huwag kang magsalita ng tapos, Fernan. Hindi naman ang lahat ng karma ay dumarating agad. At hindi lahat ng karma ay dumaan sa isang paraan. What happened to you, dude? Nagkanobya ka lang kung ano-ano nang tinatabas ng dila mo. Nasaan ang kaibigan ko na hindi naniniwala sa karma na kagaya ko? Nang mabanggit ang nobya ay sumilay ang ngiti sa labi ni Arvin. Well, people change, Fernan. Lalo na kapag ang karmang dumating sa iyo ay hindi pagbagsak, kundi pagkawasak. At itong nangyari sa akin. But me and my woman managed to fix our relationship after giving ourselves a second chance. Wow, dude. Is that really you? Bakit pakiramdam ko ngayon ay nakaharap ako sa pare kaysa kay Arvin? Gago. Napailing naman si Fernan nang makita ang maaliwalas na mukha nito. Malaki ang pinagbago nito. Malayo na si Arvin sa mayabang at babaerong kaibigan na nakilala niya noon. Si Fernan na mismo ang naglagay ng alak sa kanyang baso. Katulad ng sinabi ko sa iyo noon, hindi para sa lahat ang pagmamahal, Arvin. Well, I admitted it. May mahal ako, pero pera lang ang minamahal ko. Ang kailangan ko lang sa buhay ko ay pera. Matapang at palaban na asawa sa kama at anak. Yun lang ang kailangan ko at wala nang iba. I see. Hanggang ngayon pala hindi pa rin nagbabago ang pananaw mo sa buhay, Fernan. Sana lang hindi ka magsisi sa huli. Ani Arvin na tinawanan lamang ni Fernan. Naaalala niya noon ang sinabi ng bayaw niya noon na si Lancelot, noong panahon na hindi pa ito nagkakaayos at si Jasmine. Huwag kang gumaya sa akin, Fernan. Huli na nang ma-realize ko na mahal ko pala ang babaeng sinasaktan ko. Lumagok muli ng alak si Fernan. Tsk! Hindi ako katulad ninyo. Hindi ako mapapaiyak ng isang babae. Kahit si Ines pa yan. Walang karma ang darating para sa akin. Wala. Kailanman. Marami-rami na ang nainom ni Fernan nang magpasya siyang umuwi. Pagdating sa hotel ay hindi siya dinalaw ng antok sa kabila ng kanyang kalasingan. Tumayo siya mula sa kama at nagtungo sa minibar counter at kumuha ng alak para uminom. Dahil pag-aari ni Fernan ang buong hotel, siya lamang at mga tauhan niya ang naka-check-in sa buong palapag ng gusali. Secure ang kalagayan niya dahil napapalibutan din ng mga personal bodyguards niya ang buong gusali. Sir, tumawag si Jomer kanina lang para ipaalam na nakita niya si Ma'am Harleen na sumakay sa kotse ng isang lalaki. Gusto mo bang utusan ko siya na sundan si Ma'am? Pinilig ni Fernan ang ulo. Nagsimulang mag-init ito nang maalala ang sinabi ni Raul sa kanya kanina. Gawain ba ito ni Harleen? Ang umiyak at magmukhang kaawa-awa kapag dumadating siya para palabasin na nangungulila ito sa kanya? At hindi niya mahalata na iniiputan siya sa ulo nito? Fernan, si Harleen ang gusto kong maging ina ng anak natin. Dahil bukod sa utu-utu siya, malandi din naman siya. Alam mo ba na ang lahat ng lalaki na kaibigan noon ni Ismael
ay inaakit niya? Naaalala ni Fernan na kwento ni Ines noon sa kanya. Kaya nga laking gulat niya nang malaman na birhen pa ito na makuha niya. So bagay, ang sinabi ni Ines sa kanya ay walang pumatol dito dahil sa takot sa ama nito. Shit! Nabasag sa kamay ni Fernan ang basong hawak sa diin ng kanyang pagkakahawak dito. Naglalaro sa isipan niya si Harleen na nakikipagtalik sa iba. Ha! Buwisit! Ang bote na mismo ng alak ang ibinato ng binata sa pader. Nanggagalawan ang kanyang panga sa sobrang galit. Pagkatapos kunin ni Fernan ang leather jacket sa sofa, ay lumabas ang binata ng kanyang silid. Pupungas-pungas na lumabas si Raul ng suit nito nang mabasa ang text ng amo. Nagtataka man dahil sa biglaan na utos nito na ihanda ang chopper. Sumunod na lamang ang lalaki sa utos ni Fernan. Halos 2 oras lamang ang tinagal ng biyahe nila dahil chopper ang kanilang sinakyan. Pagdating sa Crawford Main Industry Building ay nakaabang na si Jomer sa pagdating ni Fernan sa rooftop. Pagkatapos batiin ng binata ay nagsiyukod ang kanyang mga tauhan na sumalubong. Sa bahay tayo. Utos ni Fernan kay Jomar pagkarating nila sa private parking lot kung nasaan ang maraming luxury car ni Fernan. Yes sir. Habang nagmamaneho, panaka-naka na napapatingin si Jomar sa amo. Ayon kina Raul, 2 linggong magtatagal ang mga ito sa China. Nakapagtataka na umuwi ang mga ito nang wala pang 1 linggo. Si Harleen. Wala pa si Ma'am Harleen, sir. Buwisit, nasan siya? Maanghang na tanong ni Fernan. Sa takot at gulat ni Jomar ay muntik nitong mapreno ang sasakyan. Madaling araw na. Saan pupunta si Harleen ng ganitong oras? Sir, pumasok si Ma'am Harleen ngayon. Mga 1 linggo na din siyang bumalik sa trabaho. Nagtagis ang bagang ni Fernan sa narinig. Nagbilin siya sa dalaga noon na huwag magtrabaho. Hindi dahil nag-aalala siya dito. Ginawa ito na binata dahil ayaw niyang malaglag ang batang dinadala nito kung sakali na magbuntis ito. Nang maramdaman ni Jomer ang madilim na aura ni Fernan, ay napalunok ito at pinagpawisan. Hindi na ito nagsalita pa sa takot na madamay at mapagbuntunan. Kinuha ni Fernan ang cellphone at may tinawagan. Samantala, nanlaki ang mata ni Tanya nang makita kung sino ang caller ng kanyang cellphone na madaling araw. Anak nang, huwag niyang sabihin na balak niya akong papasukin na madaling araw. Sa tinig ni Tanya na hindi maipinta ang muka. Kahit ayaw niyang sagutin ito, ay napilitan siya dahil baka mawalan siya ng trabaho kapag binaliwala niya ang tawag ng kanyang amo. Hello? Where's Harleen? Si Harleen lang pala ang kailangan mo, sir. Nakahinga ng maluwag si Tanya. Nandito kami sa private resort sa Cavite, sir. Tingnan mo tong amo niya. Hindi pa nga siya tapos magsalita. Sasabihin sana ni Tanya kay Harleen na hinahanap ito ni Fernan. Pero narinig niya na tinawag siya ni Sir Conrad. 3:00 ng madaling araw na pero hindi pa rin tapos ang event na inorganize ng team nila. Isa kasi itong reunion party na nagsimula ng 11:00 ng gabi. Aabutin pa daw sila ng 5:00 bago ito matapos. Kaya naman nakahanda ang team nila sa pagpupuyat. Nakangiting tumingin si Harleen sa 2 magkasintahan na sumasayaw sa gitna. Masigabo na nagpalakpakan ng lahat nang magyas ang babae sa lalaking kasintahan nito. Ginamit ng lalaki ang reunion para mag-propose sa babaeng mahal nito. Nakakakilig dahil mga high school pa lamang ang dalawa ay nagmamahala na sila. Nagkahiwalay pero muli din nagkita pagkalipas ng maraming taon. At ngayon nga ay engaged na ang dalawa. Glenda, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya nang makita itong nakangiwing nakasandal sa pader habang nakahawak sa tiyan. Harleen, ang sakit ng sikmura ko. Inaatake ako ng ulcer ko. Pwede bang pakikuha ng gamot ko sa kotse? Please naman, di ko na talaga kaya. Ang sakit-sakit na talaga. Sige, sandali lang ha. Nagmamadaling tinungo ni Harleen ang kinaroroonan ng sasakyan nila kung nasaan ang mga bag nila. Naabutan niya si Drew na may hinahanap sa loob. Nang makita siya nito ay nagkagulatan pa silang dalawa. Harleen naman, inulat mo ako. Tumingin si Harleen sa kamay ni Drew. Nakita niya na may hawak itong gamot. Napahawak ang lalaki sa ulo. Eto ba? Napansin ko kasi na masakit ang tiyan ni Glenda, kaya kinuha ko na to. May ulcer kasi siya at nag-aalala ako. Uy, wala akong gusto dun ha? Pagkakaila nito kahit wala pa man sinasabi si Harleen. Natawa tuloy ang dalaga. Ang defensive mo naman, lalo ka tuloy nahahalata. Tudyo pa ni Harleen na ikinaputla ng mukha ni Drew.
Sige na, pumunta ka na doon dahil kailangan na yan ni Glenda. Drew! Napahiyaw ang dalaga nang bigla na lamang natumba si Drew nang may sumuntok dito. Ano bang problema mo? Bakit nananakit ka ng tao? Napaawang ang labi ni Harleen nang makita kung sino ang sumuntok kay Drew. Fernan? Bakit kaya tila nagbago ang mood ni Fernan nang malamang may ibang kasamang lalaki si Harleen? Nahuhulog na ba ang loob niya sa dalaga?